Ito yung topic na una natin, no? Pampogi, anak ng teting, ang pogi talaga ni Jack Argota. Walang yang yan, no? Mapapamura ka na lang eh. No? Mapapamura ka na lang. Etong kay Jack Argota, ayan. Simulan na natin. Sabi rito, ibinunyag ni Jack Argota na 150k offer para tuloy-tuloy murahin si VP Sara Online. Mumurahin mo lang daw na si Sara ng tuloy-tuloy, no? Panalo na raw. Paano nangyari yun? May nag-offer sa'yo? Totoo ba yan? Inoperan daw siya eh. Doon sa kwento niya, hello, may tumawag daw, hello. Sabi ko, isang buwan ko lang mumurahin. Anak ng tete, sino maniniwala sa'yo? Parinig nga ng mura mo. Boss Desert Spring, shout out. Parinig nga ng mura mo. Kung talagang worth 150,000 yung mura mo, parinig ng mura. Kung ako, meron akong papamura, tas may pera ako, kung hindi ko babayaran ng 150. Kung ganun lang yung mura mo, wag na. Taana, ang mahal ng mura mo, ha? Pucha, 150,000? Yung presyo ng mura mo? Anak ng teteng, oh. Baka hindi mo... Doon na lang ako sa... Yung PI eh. Baka nga yung PI, di mo pa mabigkas ng 150,000? Oh, PI na lang, PI. Parinig ng PI. Lolokohin mo pa kami, ha? Huwag kami mumurahin mo. Huwag kami lolokohin mo. Nak ng teteng, oh. 150k para murahin? Puta, claim o kwento lang? Asan ang ebidensya mo? Yan ang mahirap, no? Yan ang mahirap. Yan yung mga gantong klase, yung mga vlogger ng SMNI, gantong klase yung vlogger, no? Ng mga DDS. Kutya, itanggalin natin yung pagiging ngongits niya. Walang problema, pero sigurado ba kayo? May preba ba to? Wala eh. Di ba? Oh. Wala. Wala ka tong ebidensya. Basta, ewan ko kung naniwala si Jojo Alihar. Let's talk about credibility. Kasi sa panahon ngayon, hindi sapat ang ibinunyag lang. No? Kailangan may pinapakitang patunay dahil kung wala, kwento lang yan, hindi ang katotohanan. Pagka may mga tanga na nagsabi, meron kami, alam, bayaran, may listahan kami. Alam ko kung sino binabayaran, saan, listahan mo. Lapag, tanga! DDS, utak luga. Diba? Ganyan yan eh. Oo. Punta, syempre, yung mga DDS na eng-eng naman, diba? Yung mga DDS na mga, syosyo nga, ano gagawin? Walang problema sa kanila. Tatanggapin na. Tatanggapin. Punta, hingan nyo lagi ng ebidensya. Hingan nyo lagi ng ebidensya. Kailangan may pinapakitang patunay. Diba? Kasi syempre, kung walang pinapakitang patunay, kwento lang yan. Sabaw. Malabo sa katotohanan. Ako din, pwede rin ako magkwento. Kung yung kwento ko 300k, pucha, sapaw ka na. Lagi niyong hihingan ng ebidensya. Pagka walang ebidensya, pakyuhin nyo kagad. DDS, utak luga. Pucha, ang problema, ang dami kagad mga Pilipino na papaniwala eh. Alright, sorry, it's not bad word. sorry. Si Jack Argota,
no? Naglabas ng claim. Si VP Sara Duterte daw, si Sara Potpot, target daw ng sinasabing smear campaign na worth 150K para mumurahin mo lang ng tuloy-tuloy ng isang buwan daw. Kaya sana tayong mga audience, wag tayong magpa-mislead. O kaya wag tayong magpa-manipulate. Kutya, matagal ng pattern yan. Dapat alam na natin yan, yung mga dating gawing ganyan. Ganito yung madalas na pattern, ha? Magpapalabas ng explosive claim, may bayaran, may halaga, may target, may listahan, pero pag tinanong mo, nasan ang resibo mo ng ina mo ka, bigla kang tahimik. Saan? O kaya kung ikaw ang nag-interview, follow-up question, may listahan ka ba? May tatao ba? May resibo ka? Saan? Mamilo ka ng anak, kakanak-anak, alam mo na. May halaga. Ito yung mga classic na laro nila. May halaga para ka panipaniwala. Para mukhang legit. May target. May pangalan na dinrap. Yung mas kilala, mas maganda kasi mas maingay. Pero walang dokumento. Walang trail, walang pangalan ng nagbigay or nag-alok kung totoo man. Ang result, viral agad kahit walang solid proof. Yan yung mga technique, yan yung mga magagaling na content creator. Pag sinabi kong magaling na content creator, ibig sabihin, papatok talaga sa takilya yung mga bibitawan nila. At all cost. Whatever that means. Whatever means possible. Ngayon, ang tamang galaw dito, hindi agad maniwala. Hinga ng konkretong ebidensya. Simple lang eh. May chat logs ba? May bank transfer ba? May contract o usapan? May witness na handang tumistigo? Pucha, pero kung talkies lang, kaya ko rin gawin yan. Kaya mo rin gawin yan. Pag walang ebidensya, there's nothing special about it. Kasi kung may 150K na bayaran, syempre may trace yan. Hindi yan pwedeng multo-multo lang, Ate Tiger Eyes. Kung wala kang maipakita, then the burden is in you. Manahimik ka. Ang tunay na laban dito, hindi kung pro o anti. Ang tunay na laban ay truth versus narrative. Kasi kung papayagan natin na, kahit sino, magbato na ng may bayaran, kahit sino pwede magsabi. Kahit walang patunay, paniniwalaan. Di bukas, pwede na rin akong imbentuhan ng kung ano-ano. Pwede na rin sabihin, hindi, wala talaga sa Dubai yan. Hindi. Bayaran yan. That's dangerous. That's very dangerous. Hindi ito politics. No? Ito na ay credibility ng information ecosystem. Diyan sa Pilipinas. Yun ang mahirap di ba? Very dangerous yan. Hindi lang sa politika nangyayari yan. Mandirigma, mga mandirigma natin dyan. Kayo na humusga. No? Kapag may ganitong claim, kailangan ba agad paniwalaan? O dapat ba automatic? Show me the evidence first. Anong standard ng bilang audience? Kayong lahat dyan. Anong standard nyo bilang audience? Emotion o ebidensya? Proof o nga? Yan ang mahirap di ba?
Biro mo, napipilit ang mga nag-aakusa na maglabas ng ebidensya. Dapat ganun. Para ang mga publiko na poprotektahan laban sa fake news. Di ba? Ang problema dapat yung mga dapat yata, alam nyo ako, pabor ako sa mga mainstream media, even yung mga magagaling na mag-interview. Para hindi makapanligaw at hindi lumabas na fake news yung sinabi ng ini-interview mo, yung mga follow-up questions mo dapat will prove kung talaga bang yung mga meron nga bang ebidensya. 'Di ba? Pero kung wala, anak ng tipaklong, anyari, Pilipinas, 'di ba? Dapat itaas natin yung standard ng discourse. Facts over noise. Kasi alam nyo, kung totoo pero walang proof, pwedeng i-delay mo na lang yung exposure. Di ba? Huwag kang una-una. Kung totoo pero wala kang ebidensya, wala kang prueba, as of the moment, huwag kang mag-una-una. Dahil mananagot ka sa tanong. Asan ang ebidensya mo? Kaya kung kahit totoo pa sinasabi mo, wala kang proof, i-delay mo yung exposure. Dahil lalabas, for the clout ka lang. Isa pa, minsan nagiging weapon. Kaya maganda lagi, proof demand. Para i-dismiss na agad yung mga whistleblowers kuno. Yan ang mahirap Pucha, 150,000 Puta, lahat o palakpak. Ay, puwag na nag-expose. Itasan yung ebidensya. Okay yan. Maganda, batikusin. Bakit mayroong mga bayaran? Bakit mayroong mga nagbabayad? Vice versa. Para sirain yung isang tao. Di ba? Hindi yan maganda, dapat di yan tinatanggap. Alam nyo sa panahon ngayon, hindi na sapat ang malakas ang boses. Dapat malakas din ang ebidensya. Kung wala kang mapakita, hindi yan expose, ingay lang yan. Ingay, tunog lata. Okay na tayo dyan. Next topic tayo DDS Utaklugan. Yung transition ganun mag-transition. Next topic tayo mga mandirigma. Kung saan hindi lang claim ang pag-uusapan, kundi kung sino talaga ang may dalang resibo, dapat ganun. Tapon na tayo sa ating wait lang. Doon sa mga bagong dating si Ma'am Ryan Enicose, si Boss Richard, and of course si Ate Tiger Rice. Nakita ko rin si Boss Addictus Rex, si Boss JM Martins, ayan. Hindi ko alam kung ano oras ako magla-live dun kay magandang oras sana sige. Okay na. Wala nang mga bagong dating. Sige. Punta na tayo sa ating susunod na topic. Eto, hindi ko alam kung ano magiging reaction ko rito, pero I'm already expecting this. Kasi syempre, kagaya nga na sinabi ko, pag dinala mo dun, kung iyong talagang susunsunin, talagang yung ebidensya baka posibleng kumatok kay PBBM. 'Di ba? Pero ito, sabi nga ni Senator Ping Lacson kanina lang, ngayong araw na to, Ping Lacson iginiit na hindi niya ililigtas ang Pangulo. Kung ang ebidensya ay ituturo ang Pangulo, wala kaming magagawa doon. Anyways, I respect that. Yun naman talaga yung dapat. Managot kung sino ang dapat managot. Pero, ebidensya muna. 'Di ba? Pero, respeto sa proseso at sa Pangulo. Yun yung dapat. Senator Ping. Alam naman ni Senator Ping yan. So, let's talk about accountability. Kasi hindi pwedeng loyalty lang. Dapat talaga may proseso. Pero hindi rin pwedeng husga agad.
'Di ba? Dapat may ebidensya. Kasi, ayan nga, no, yung sinabi ni Senator Ping Lacson, nagsabi siya ng prinsipyo niya, di ba? Follow the evidence. And then of course, si PBBM yung kung matuturo daw, hindi niya po proteksyonan. Di ba? Hindi niya, wala siya magagawa kundi kastiguhin. Di ba? Pero kung walang patunay, dapat protektahan yung posisyon ng ating Pangulo. Posisyon yung dapat. 'Di ba? Kasi isa kami, no? Isa yung publiko, hindi lang yung mga institution, kundi isa rin yung publiko na magdi-decide based sa facts, hindi sa ingay. Kasi alam nyo, dating gawin na yan din sa politika. 'Di ba? At yan, silip na yan dito sa lente natin lagi. Dito sa Banat Boy Show. Dito sa channel ng ating kapatid na si Tol Niolo. Ganito yung mga dating gawi sa politika. Kapag may issue, automatic may kampihan, di ba? Pro versus anti agad. Wala pang ebidensya, di ba? Kampihan na. Pero, himayin mo yung sinabi ni Senator Ping Lacson. Kung saan tumuro ang ebidensya, doon tayo. Ibig sabihin, hindi ka bulag na loyalista. Pero, hindi ka rin reckless na accuser. Ang problema kasi sa iba, di ba? Yung mga gawain ng DDS. Especially, etong si Caballo. No? Ang ginagawa nila, mag-i-speculate na kagad sila ng isang senaryo na masama na posibleng gawin ng presidente. Hindi ko sinabing kayang gawin, kundi mga possible scenarios na masama. Kunyari, sa flood control project, nakita, biglang delayed yung proyekto, sasabihin agad, kinurakot yung pera. Wala pang, hindi man ganun yung technique, ang sasabihin, mukhang kinurakot. Sa tingin ko, base dahil sa pagkakadelay, yung mga materyales, medyo hindi inaano kasi sa pera, sa tingin ko kumurakot yung presidente. Then, sa tingin pa lang nila sa umpisa, parang rhetorical lang, no? Pucha, biglang dedebatihin na nila yung senaryo na yun. Yun na yung kakastiguhin nila. Dapat hindi ka nagnakaw. Dapat, hindi mo kinuha yung pera. Di kung hindi mo kinuha yung pera, di sana hindi na-delay. Ganyan si Caballo. DDS Utak Luga. Unfortunately, DDS Utak watching from Singapore, Marcela Katabyan. Di ba? Ganon yung gawain ng mga utak luga. Ano gagawin natin? Oh. Ganyan na yung mga dating gawi. Dapat. Naririnig, nag-amplify kasi dito sa mic eh. So syempre dapat shift strategy yung galawan. Ngayon, saan tayo lulugar bilang mga mandirigma ni Banat Boy? Bilang mga loyalista, bilang mga PBBM supporter, simple lang, support the president but based on facts. Maging loyal ka sa presidente based on facts. Respect the process, not pressure or ingay. Support the president base sa katotohanan, pero respetuhin natin yung proseso. Hindi sa ingay ng publiko, nakakontra, at mga nasa ibang kubol. Kasi, eto kung walang malinaw na ebidensya laban sa Pangulo, walang dahilan para hatakin siya pababa. Presumption of innocence pa rin yan. Always. At kung meron man lalabas, hindi tayo magtatakip. Hindi tayo magbubulag-bulagan. Pero hindi rin tayo mangunguna sa haka-haka. Pag wala pang ebidensya,
Oh, shut the F up ka muna. Di ba? Real issue. Ha? Ang real issue rito, hindi si Ping versus Presidente. Ang tunay na laban, rule of law versus trial by publicity. Kasi kung mananaig ang ingay kaysa ebidensya, kahit sino pwedeng sirain. Di ba? Lalo na yung mga ang hilig magbida-bida. Ang hilig magsipag-una. Pucha, pagka nagkamali, pungal, brush off lang ng ay. Yun ang akala ko eh. Hindi eh. Sa GC kasi namin, may nagsabi, patay na daw eh. Walang pinagkaiba. Hindi lang to DDS. Madami din sa atin ang gumagawa ng bida-bida. Kasi dapat may ebidensya. Kahit sino pwedeng sirain ng bunganga lang. Pero, kung proseso ang masusunod, mapoprotektahan ng Pangulo kung inosente. Benefit of the doubt. Napapanagot kung may kasalanan. That's how a system should work. 'Di ba? Hindi puro bunganga. Kaya din namin 'yan. Talinuhan niyo sa panonood. Talinuhan niyo sa panonood. Oh, mga mandirigma, tanong. Kaya ba nating suportan ng presidente nang hindi nagiging bulag? Of course. We should. Kaya ba nating tanggapin yung ebidensya kung sakali? Mahirap. Kahit hindi ka pabor, dapat mong tanggapin. Ano ang basehan dapat natin? Emotion o proseso? That I'll leave to you. Kasi pag yung may mga ganito na hindi ka bulag, pinapalakas nito ang institution at due process. On the other hand, napoprotektahan ng Pangulo laban sa baseless attacks. Nakakabuo ng credible governance narrative. Yun ang kagandahan yan. No? Kasi kung kunyari walang ebidensya, pwedeng gamitin ng kalaban. No? Paano ko sabihin? Wait for the evidence. Magtutulak ng duda. Pero siyempre, dapat, Senator Ping, wag mabagal yung proseso. Kasi nagiging impatient yung publiko eh. So, guys sa akin, laging yung ebidensya ang importante. No? Hindi mo kailangan mamili sa pagitan ng loyalty at katotohanan. Ang tunay na loyalty, nakatayo sa katotohanan. Tayong mga loyalista, ganun yun. We are not blind followers. Loyalty is based on facts. We are loyal because of what we saw and what we are still seeing. Dapat consistent. Ang tunay na leader, kayang harapin ang ebidensya. Hindi yan tatakbuhan. Oh. So guys, maging emotional pa ako dyan. Yan natin. Punta na tayo dito sa ating pangatlong topic. Dokumento versus daldal. Ganto na naman. No? Document versus daldal. Versus ngawa. Ma'am IRB, gitara ba ni Kabayo yan? Di na, nakita mo naman, napakaganda ng mga gitara natin dyan. Oh. Bakit hindi makakalusot si Sara Duterte ngayon? No? Yan yung ating topic na pangatlo. Hindi na uubra ang daldal kapag may dokumento na.
Narrative versus records. Sinong paniniwalaan mo? Kapag papel na ang kalaban, hindi ka makakatakbo. You cannot outrun facts. Hindi ingay ang laban kundi ebidensya. Depensang, hindi, wala lang yan. Versus dokumento. Sino ang may laman? Yes. Yes na yes. Classic. Very classic. Kapag walang ebidensya, sasabihin mo politically motivated. 'Di ba? Kapag may lumalabas na ulat, sasabihin mo gawa-gawa. Gawa-gawa lang. 'Di ba? Kahit mayroong mga dokumentong pinapakita, pucha, you wanted to brush it off with like, gawa-gawa lang yan. Ganun ba? Pero paano kung ang nagsalita na mismo ay dokumento ng gobyerno? Hindi vlog ang patunay. Hindi chismis. Kundi papel, pirma, record. Ito mga mandirigma, linawin natin agad Hindi ito hatol Hindi ito conviction. Pero ito ay sunod-sunod na findings mula sa iba't ibang ahensya. Iba't ibang ahensya. Dito nagiging interesting. Kasi COA, hindi ito opinion. Biruin mo, no? May ulat na 448 millions na disallowances. Hindi ito feeling, hindi ito opinion. Kailangan nating i-reiterate ulit-ulitin. Hindi ito opinion. Dokumento to. Audit findings. Kapag sinabi mong disallowance, may problema sa dokumento. May proseso na kini-question. May gastos na hindi malinaw. At kapag sinabing pang-final na sa audit level na yon, hindi na to baka lang. May kailangang sagutin. COA pa lang yun. Paano yung AMLAC? Anti-Money Laundering Council. Ito masakit, no? May transactions na na-flag. May mga sample na nag-match sa bank records. According sa sinabi ni statement ni Senator Antonio Trillanes, no? At dun sa mismo director ng AMLAC. Tugma. Hindi ibig sabihin guilty agad. Hindi. 'Di ba? Pero ito ang problema sa depense. Yan yung problema sa mga abogado ni Sara. Gawa-gawa lang yan. Antayin nyo, lalabas. Kami maglalabas din ng ebidensya sa tamang plenaryo. You had the opportunity for you to be able to show it during the last Congress hearing sa Justice Committee. Kasi kung gawa-gawa lang, bakit tumutugma sa bank records? Di ba? Hindi screenshots Hindi chika-chika. Ito ay financial tracking. At sa mundo ng pera, hindi nagsisinungaling ang galawan ng datong. Pag yung datong ang gumalaw, pucha, paano makakapagsinungaling yan sa bank records? Dali ka sa testimonya tsaka sa pattern ng mga ganap. May testimonya, may forensic observation. May documentation issues. Ngayon, pwede mong sabihin na hindi pa proven yan. Pwede. Yun yung tama. Pero hindi mo rin pwedeng sabihin na, walang basyan yan, gawa-gawa lang yan. Kasi yun na nagtugma. Kasi meron.
At kapag pinagsama-sama mo, galaw ng pera, audit findings, testimony, hindi na to random, may pattern na. Silip ka dito sa amin. Pagka may probable cause, yan ang game changer. Kasi yung impeachment, umabot na sa probable cause level. Meaning, sapat na para umusad ang kaso. Sapat na para i-trial. Sapat na para hindi i-dismiss. Yes, hindi pa conviction, pero hindi na rin ito wala lang. Hindi na ito, gawa-gawa lang. Ito na yung stage na hindi na sapat ang press con. Kailangan mo na ng ebidensya para dumipensa. Hindi na ngaw, hindi na ngawa. Hindi sa live stream. Hindi na pwede itong, maniwala kayo sa amin. Sinabi ko eh. Real talk, direkta. Pwede mong spin yung mga naratibo. Pwede mong i-attack ang mga critics. Pwede mong tawaging political lahat. Pero hindi mo kayang i-spin ang audit reports. Hindi mo kayang i-spin ang bank records. Lalong hindi mo kayang i-spin ang mga legal na dokumento. Kasi ang dokumento, walang emosyon, walang bias, walang script. Nandyan lang yan. Naghihintay ng paliwanag mo. Sara Potpot. Ito mga mandirigma, mga karayuman ni Tolnyolo, kapag may ganitong level ng ulat, sapat ba yung sagot na, political attack lang yan. Hindi, wala lang yan. Hindi, magpapatunay kami. Huwag kayong mag-alala. Sa tamang panahon. In due time daw, si Robin, in due time. Ano ba ang dapat na sagot? Hindi ba mas okay kung ito ang source, ito ang breakdown, ito ang paliwanag namin? Di ba? Nasa listahan ka, Senator Trillanes, fake news maker ka. Ayan, may pirma. Kaso wala. At ito pa, kung wala talagang mali, bakit hindi sagutin ng diretso? Ba't hindi mo sagutin ng diretso? Ako, really, I'm trying to be fair sa pagdating sa pag-analisa niyan. Pero syempre, of course, my bias always shows. Pero, gusto ko maging fair. Maging fair tayo. Posible na may explanation. Diba? Posible na ma-clear din nila yan. Posible rin na baka kulang pa yung context. Pero, hindi rin pwedeng i-dismiss kasi ng ganun-ganun lang. Hindi mo pwedeng i-ignore. Hindi rin pwedeng takasan ng tanong. Antayin nyo susunod na hearing. Pagka natapos yung hearing, antayin nyo na maisampa sa Senate. May pagkakataon ka na for you to explain your side. Kasi ang transparency, hindi natatakot yan sa detalye. Transparency nga eh. Di ba? Kaso ginagalit niyo ako eh. Joke lang. Hindi namin sinasabi na ito na yung hatol Hindi ko sinasabi na yan yung hatol. Pero kapag ang kalaban mo ay dokumentado, kakalabanin mo, hindi ka na makakalusot sa daldal sa pamamagitan ng pagnganga. Sa pamamagitan ng paggawa ng sasabihin mo lang, hindi totoo yan. Kasi sa dulo ng laban na to, hindi narrative ang mananalo, kundi kung sino ang may maipapakitang totoo. Doon tayo. Kaya, nananawagan kami, sana sagutin na. Bakit ba? Ba't ayaw nyo sagutin? Come on! Hindi, dapat sagutin na kasi. Kasi tagal pa nung susunod eh. Ilang araw pa 27, 2 days pa.
Dali. No? Pero syempre, abangan natin yan. No? Yung Committee on Justice hearing dyan sa Congress. Kakulango. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Sara nababali na siya. Sara nababali na siya. Digong masusunog na siya. Digong masusunog na sa tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga kate. Dutites, Dutites. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga kate. Dutites, Dutites. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Puro fake news ang DDS.